Ang pagtaas ng foreign investments sa Pilipinas ay nagpamalas ng kumpiyansa ng mga banyagang kapitalista sa lokal na ekonomiya ng bansa. Subalit kasabay nito ay ang pagtaas ng net external liabilities o pagkakautang ng Pilipinas sa labas ng bansa. Isang bagay na dapat pagtuunan ng pansin ng kasalukuyang administrasyon. Si Jane Codnita magbabalita. Tumaas ang net external liability ng Pilipinas sa pagtatapos ng Marso 2025, bunsod ng mas mataas sa pagpasok ng foreign investment sa bansa kumpara sa pondong inilagak ng bansa sa ibang bansa. Batay sa ulat ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, pumalo sa $69.3 billion ang net external liability ng bansa sa pagtatapos ng unang quarter ng 2025. Mas mataas ito ng 5.8% mula sa $65.5 billion noong Desyembre 2024. Ayon sa BSP, ito ay dahil sa 2.7% pagtaas ng external financial liabilities na umabot sa $326.8 billion kumpara sa 1.9% na pag-angat ng external financial assets na nasa $257.5 billion. Kung ikukumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon, mas malaki ang inakyat ng net external liability na nasa 17.2% mula sa $59.1 billion noong Marso 2024. Ito'y dulot ng paglago ng external liabilities ng 7.4% mula sa $304.2 billion at pagtaas ng external assets ng 5.1% mula sa $245.1 billion. Sa kabuang dayuhang pamumuhunan sa Pilipinas, 56.1% ang napunta sa other sectors, gaya ng mga financial at non-financial corporations, pati na rin sa mga sambahayan at non-profit institutions. Samantala, 28.6% ng mga dayuhang pamumuhunan ay inilaan sa mga securities at pautang sa pambansang pamahalaan. 14.1% naman ang napunta sa banking sector, habang 1.2% lang ang hawak ng BSP, karamihan sa anyo ng special drawing rights. Sa kabilang banda, nananatiling pinakamalaki ang hawak ng BSP sa foreign assets ng bansa na nasa 43.3%. Sumunod dito ang other sectors na may 40.9% at ang banking sector na may pinakamaliit na ambag na 15.8%. Ipinakita ng datos na mas malawak ang ugnayang pinansyal ng Pilipinas sa mundo. Subalit kasabay nito ang pagtaas ng obligasyon sa panlabas na sektor, isang mahalagang aspeto na binabantayan ng mga ekonomista at policymakers para sa pangmatagalang katatagan ng ekonomiya ng bansa. Ito si Jane Codnita, News Citizen Correspondent, nagulat para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.